Okay, kumusta tayo mga kababayan ko po dito sa Malaysia, dito po sa Sabah. Ito po si Nico Fabian. Once again, nandito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Diretso na tayo po sa issue natin ngayon. Dalawang issue po. First and foremost, I would just like to inform ang mga followers natin dito po sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, ang mga Malaysiano at saka mga Filipinos po na tuloy pa rin ang campaign period dito po sa Sabah because we are going to have our polling date, election day natin po sa November 29. And busy since the other day, yesterday and today, nakikita natin po na ang mga politicians natin, mga kandidato natin for the 17th state Sabah election, busy sila conducting ang kanilang mga respective, sabihin natin na campaign rallies po. But so far, everything is running smoothly. Walang mga untoward incident reported. And yun na nga, no? If you look at our commercial areas po, ang dami mga kandidato who is doing their campaign walkabout, no? Walkabout. Campaigning, talking to the public, and trying to lure, to convince them to support ang candidacy nila. That's but normal. And sa mga daanan, mga streets dito po sa Sabah, you can now see colorful political flags po, no? And may mga kunti din sila mga campaign materials, kagaya mga posters nila po, but it is done in a very environment-friendly way. And lahat ang mga posters nila po, no? Mga campaign materials, they really follow ang instruction ng authorities natin, ng COMELEC natin, ng police natin po. So this is the situation. And if you want to get more news about what is happening or ano-ano mga advocacies ng mga kandidato natin, don't forget to grab ang amin Daily Express newspaper every day po. We have English, Chinese, and Malay versions po. Sa newspaper na yan po, you will be able to read and sabihin natin na ano ang mga advocacies ng mga political parties, ng mga kandidato natin dito po sa Sabah. Sa mga Filipinos, I just want to again remind na this is not our election, Philippine election po. No? So, shy away. Keep distance sa mga political rallies nila po because this is not our election. And to avoid any unnecessary problems po. At the same time, a reminder lang sa mga Filipinos, when you go out, please bring your personal documents po, mga passport or whatever documents you have that will prove that you are not illegally staying or residing dito po sa Sabah para wala tayong problema. Okay? So punta na tayo po ngayon dito sa Philippine issue. Now, narinig na natin, of course, I know everybody heard already what is happening in the Philippines kagabi, no? Kagabi. And my bombshell na drop ang si ate, super ate Amy Marcos or si Ime, si Ime. And si Ime, now she confirmed that si Bonget, ang younger brother niya po, is hooked in illegal drugs consumption. No? In other words, si BBM is taking illegal drugs po, no? Illegal drugs. And that is very damaging. Ang revelation ni Ime or ni Senator Amy Marcos is very damaging not only to his brother, younger brother, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., but also to the family of the Marcoses. No? To the family of the Marcoses. But it also cleared ang mga haka-haka ng mga Filipinos po regarding the issue whether totoo ba si BBM is a drug addict. No? Itong issue na ito, this is an old issue. That I will agree. This is an old issue. And in fact,
this issue of whether BBM or Bogyet, as how is being fondly called by the family members, sila Aimee and si Irene, sa bahay nila po, na this has been going on ang issue to since before the presidential election 2022, and ang issue lumabas na po last 2021. And in fact, mayroon na yung mga calls whether kailangan na mag-drug test si BBM. In fact, he went for a drug test dyan po sa St. Luke Hospital, dyan po sa Manila, and negative ang result. But, sabi naman ang former manager niya po, campaign manager niya po, si Attorney Vic Rodriguez, sabi niya, para malaman talaga ang totoo, he has to take another test po. Kasi yon ang sigaw ng mga Filipino. And since then po, drag, hanggang almost nakalimutan na ito po. But once in a while, the issues being raised by the other camp. And only yesterday, boom! Lumabas po ang confirmation. No less than ang super ate ni Bongbong Marcos na confirm that si Bongbong, yon ang problema ng pamilya nila po dahil sa droga. And because of this po, marami mga reaction na coming from the Filipinos dyan po sa Manila o dyan po sa Pilipinas, dito po sa Sabah, sa iba-ibang parte ng mundo, especially ang mga overseas Filipino workers po. And of course, whether we like it or not, and we cannot blame, mayroon din mga reaction coming from the Malaysian friends natin dito po. And I'm sure other nationalities po are also concerned and giving their reaction. This is not only a domestic news po, local news po, no? This is already out in the international world. Kawawa tayo po mga Pilipino. Kawawa tayo mga Pilipino po. But anyway, let's talk about this thing, no? Kasi importante na po what will happen. Ngayon, nandoon na po ang issue na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is hooked sa illegal drugs, using of illegal drugs po. So, ano kaya mangyari? Para sa akin, if you ask my opinion, there are only three things that is possible to happen. No? Kung this issue will continue to, sabihin natin, level up. One is the possibility of BBM to resign or step down dahil itong issue po. No? Second is there is a big possibility that filing of impeachment complaint against BBM. And third is, if nothing will be done by the incumbent government or present government po, baka sa November 30, mayroon naman tayong schedule, another big rally, no? So baka it will trigger People Power 3. People Power 3 po. By the way, ang 3 days rally organized by the Iglesia ni Cristo kagabi officially concluded. Officially concluded. Naginto na sila po ahead of schedule. Dapat 3 days, pero hanggang 2 days na lang sila po dahil sabi ang mga organizers, pagod na po ang mga tao nila o ang mga Filipinos po who are attending ang peace rally, and sabi nila po they already said what they want to say, voice out ang mga feelings, expression or feelings, ang mga sentimiento nila po sa gobyerno. And now they are hoping that the government will do something. If they will not do something po, then there will be something coming up. Yun lang po, simple as that.
No? Simple as that. And during the last few hours, no, before the rally was concluded or ended, no, ang speaker nila po was si Senator Amy Marcos. And it was during her speech wherein she revealed ang katotohanan po regarding ang health, ang sitwasyon ng kapatid niya po, si Bongbong Marcos Jr. or si BBM. I will be sharing with you some, sabihin natin, some footages and watch lang kayo po, no? Watch lang kayo po. So the first footage that I would like to share with you po, and later on I will be giving some reactions based on what I gathered, ang mga sentimiento, ang mga reaction coming from some Filipinos dito po sa Sabah. So the first thing that I would like to share with you po, this is an old video clip po, no? A statement coming from former President Rodrigo Roa Duterte regarding the issue of whether si BBM is hooked sa consuming illegal drugs. Illegal drugs po. Just reminder lang po, no? Because this is not a new issue. This is an old issue po. This is an old issue. And only ngayon lang po lumabas ang katotohanan. The truth came out only last night. Let's watch and listen to this. Sandali po. Sandali. Let's watch and listen to this. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako makikita ng tawad. Kagawan mo yan eh. Yan po. Yan po. I think this video clip, he spoke during what year? 2021, if I'm not mistaken po. No? If I'm not mistaken. Mayroon na yan po. Sinabi niya doon na may presidente tayo na addict. Na addict po. No? Na addict. Addicto daw po ang presidente natin. No? So, I don't know whether 2021 ba yun po or after he became, si BBM became the president. Kasi ang statement niya po, may presidente tayo addicto. No? I'm not sure of the date, but anyway, this is what Tatay Digong said. Tatay Digong po ngayon, wala sa Pilipinas, nasa detention center ng International Criminal Court. So kagabi, si Senator Amy Marcos, ang super ate ni BBM, revealed na totoo anong sinabi ni Tatay Digong noon na adikto ang presidente natin. I will share with you again ang statement, a portion of the statement made by Senator Amy Marcos during the rally dyan po sa Quirino Grandstand kagabi. No? And spark, grabe po. It's a bombshell. And because of that bombshell delivered by Senator Amy Marcos po, no? The president is now in a very difficult situation po.
Very difficult situation. Let's watch and listen to this po. Portion ng ito po. Hold on, ha? I will try to... Okay. Ito po. Let's watch and listen to this. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Pagit ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at nag-provoke pa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Nandito meron siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing ko kumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumpog na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Pag-abot sila, lahat sila nag-iinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, pinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sam Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano,
Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Uli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Sinisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan nagkakain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibito. Ang pagpapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit lang ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpad siya sa akin talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ko na isapwera. Kahit ganon, nakampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakapan sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkain na silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang siya'y nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na takbuhan at kapag Alright, yun po. Narinig natin po ang statement, a portion of the statement revelation of Senator Amy Marcos po. Kagabi yun po, November 17, dyan po sa Quirino Grandstand. Before, the 3-day rally was or concluded po. No? Dapat sana yung 3 days pero they concluded on the 2nd day po. Sabihin natin masakit man, no? To hear the truth. Sabi nga nila, truth hurts, but yun po ang totoong statement, revelation ni Senator Amy Marcos. Let's talk, real talk lang po. Hindi ba kung, I don't know, siguro sa inyo po who is watching itong programa ko ngayon, Nick Talk, The Real Talk with Nico, may experience din kayo po. Kung isang pamilya mayroon problema sa droga,
or sa alcohol. Alcoholic siya o drug addict siya po. Diyon na mag-umpisa ang problema ng pamilya po. Ang tatay, ang nanay, at saka mga kapatid, worried na worried sila sa member nila, sa kapatid nila, durog sa droga or alcoholic. Diba? They will try their level best. They will try their level best po to save itong kapatid nila po. Ang problema lang yan po, ang biktima dyan, ang kapatid nila po will never listen. Will never listen. Kasi dami siyang mga kaibigan who is also like him. Totoo, I totally agree and believe what Amy Marcos is saying. He tried her level best to change si BBM. And nandyan po, every time may problema si BBM po, nandyan po ang kapatid niya po, si Amy Marcos. They call her si Ime at saka si Bongyet. Nandyan po. Totoo yun po. Totoo yung feelings ng elder sister o elder kapatid po. Kung makita nila po na isang miyembro ng pamilya nila po is going down to the drain. Especially kung nasa droga siya po or alcoholic. What she was saying kagabi dyan po sa Quirino Grandstand po, totoo yun po. Kayo, especially kung may nag-encounter kayo itong klaseng problema, hindi ba totoo yun po? Hindi ba totoo yun po? Mabigat man yun bilang isang, see, the problem here is that hindi lang sila ordinaryong tao kagaya sa atin po. They are holding top positions. And may record na sila po na nasira ang pangalan nila po. Sana itong sitwasyon ni BBM, the Filipinos gave him another chance to redeem ang pangalan ng mga Marcoses po. He wasted it dahil sa droga po. Kung nasa droga tayo po, no? Hindi ba? Sabi ang mga experts, mga medical experts natin po, if you are taking drugs, especially kung sa mahabang panahon, you are taking drugs po, it will affect your brain. It will affect your physical body. Kaya nakikita natin po, ang mga, sabihin natin, mga drug addict po, even the way they talk, ang mouth nila po, ganon-ganon po, di ba? That is one sign that that person is hooked sa droga. Kung alcoholic ka po, makita mo ang tao alcoholic, ano na siya, shake na siya po if he will not drink. Diba? Ganon yun po ang mga symptoms. Mga symptoms po. And, apektado na po ang decision making niya po. Kaya nga, mahirap talaga if we are going to elect ang leader natin, especially sa gobyerno or sa locality natin po, mayor ba, governor ba, vice mayor ba, konsehal ba, kung adikto yon po or alcoholic yan po, mahirap talaga po to depend ang decision making niya. Now, let's go back to Senator Amy Marcos. Nandun po, nakita natin po na totoong totoo. She's very concerned about ang welfare, ang health condition ng kapatid niya po. And also, she's very concerned about ang reputasyon ng pamilya nila. Totoo yun po. Let us not deny. Let us not deny. Totoo yun po. Masakit man. And that is why I salute si Senator Amy Marcos. I'm not supporting her. Huh? But
alam ko po how it feels. I am a parent. Tatay din ako po. Pero wala, I don't experience this kind of a problem sa pamilya ko po. But I can feel, nakita ko po, nasa media ako po, I can feel kung paano ang feelings ng family members kung nakita nila po na ang kapatid nila po may problema. May problema po. Yun ang katotohanan. It is not politic. Siguro mayroon na politic, yes. Some people will say, politika lang yan po. And mali ang ginawa ni Amy Marcos. But let's go down to reality. Go down to reality. Hindi pa ka-senador, hindi pa ka-presidente. Let's put it, ordinary buhay lang po. Ganon talaga ang pagkabigat ng problema po. We cannot trust ang tao hook sa droga or sa alcohol. That is the reason why we want them to be rehabilitated. Ang problema lang po, they don't want. Itong mga tao po, they will never listen for as long as they still have the means to be dependent sa droga or sa alcohol po. Yun po ang katotohanan. I cannot blame other people. Now they are condemning si Senator Amy Marcos. But deep inside them, I believe they understand ang sitwasyon ni Senator Amy Marcos. Let's go back to the song of the late Freddie Aguilar, Ang Anak. Kung may time kayo po, listen to that song. Very meaningful song. Anak po ang title ng kanta ni the late Freddie Aguilar. Alright? So, yun po ang portion. I will not give you the rest. No? At least nakuha na natin po ang gist ng statement ni Senator Amy Marcos. And this time around, let me share with you po, ang reaction ng gobyerno ng Malacanang. Especially itong Undersecretary ang Malacanang spokesperson, si Undersecretary Claire Castro po. No? I will share with you a brief statement of Malacanang spokesperson Claire Castro po. Claire Castro, nandito. Let's watch and listen to this. Definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Iyan ang bahagi ng vlog ni Undersecretary Claire Castro. Yun po, desperado daw si Amy Marcos. May political agenda daw si Amy Marcos. And she mentioned, nakalimutan ba natin na mayroon na negative drug test si BBM coming from St. Luke Hospital? Mr. Attorney Claire Castro, nakalimutan mo rin ba anong sinabi ni former campaign manager ni BBM
si Attorney Vic Rodriguez. And he was also pushing again si BBM to take another more serious and accurate drug test. And since then, hanggang ngayon po, he never took it. He never want to listen or entertain such suggestions made by the Filipinos. Diba? Kung totoo he's not a drug addict, a normal person will immediately say, kagaya sa mga ibang politicians, no? They went out and say, okay, I'm going to take this test. I will take this test to show to you that I'm clean in terms of my health. But BBM did not do that. He waited until yesterday, last night, for his own elder sister who knows him very well from the very beginning. Every day nasa isang bahay lang sila dyan po sa Malacanang when they were growing up. Alam na nila. Alam ni Senator Amy Marcos anong problema ng mga magulang nila. Si late President Ferdinand Sr. at saka ang First Lady si Imelda Marcos. Diyon ang problema ng first couple natin during the time. Ang anak nila ay adikto. Ngayon, nag-reveal si Senator Amy Marcos ang katotohanan. Hindi lang yan po. I think it is no longer, sabi natin, you weigh between ang drug test dyan po sa St. Luke at ang revelation ni Senator Amy Marcos. Ang revelation ni Senator Amy Marcos carries more weight. At ang credibility niya being a sister, elder sister, member of the family, definitely he knows or she knows what is the problem sa kapatid niya po. And here comes somebody saying, desperado lang si Senator Amy Marcos. Attorney Claire, remember, two things. This is a family problem. And ang problema ng bayan. Senator Amy Marcos was looking at it as a member of the family, elder sister ng mga kapatid niya po, concerned siya po. He, for all this while, trying to convince, change ang brother niya po sa droga po. Remove him from the drug addiction. And as a senator po, he sacrificed ang family name nila po. Which, sana lang po, this is the time wherein ang kapatid niya po, si BBM, will redeem ang pangalan ng mga Marcoses. But si BBM did not do that. So si Amy Marcos was trying to protect ang kapatid niya, save ang kapatid niya, and save ang reputasyon, ang image ng Marcoses. And at the same time, being elected by the people as a senator, she has also the obligation to protect the interest and welfare of every Filipino and that of our nation, the Philippines. Kaya there I can say, saludo ako kay Senator Amy Marcos. Amy Marcos po. Ibig sabihin po, lahat ang sinasabi si Tatay Digong noon, totoo po. Nag-ignore lang si BBM. Sana lang po narinig si BBM po ang mga advices ni Tatay Digong po. And maybe he will not reach to this kind of a critical situation po. Pero masking ganon na po, nag-assure sa kanya si Senator Amy Marcos bilang super ate
Na wag natin kalimutan na natin ito po. I still love you as my brother. Uwi na tayo. Forget ang posisyon. Ang importante is to save you from this kind of a mess sa addiction, drug addiction po. And that includes si First Lady Lisa Araneta Marcos. Di ba yan? Real talk lang tayo po. Real talk lang po. Alright? Okay, another reaction, negative reaction ba ito or whatever you say, another reaction that I want to share with you po ay ito. Ito po, coming from Senator Ping Lacson. He's a good senator. He's a good senator po. But, mayroon siyang statement regarding this issue. Let's watch and listen kay Senator sino ito po? Ping Lacson. 112. Nasaan na yan po? Ito po. Let's watch and listen when he was interviewed during the program of Ted Filon this morning. No? Nandito po. Let's watch and listen to this. Alam mo, hindi natin kamag-anak silang dalawa, no? Hindi naman din ako malapit kay Presidente Marcos. Ang masasabi ko lang, medyo napaka-un-Filipino. Kasi tayo, nakakasaksi tayo ng pag-aaway ng magkakapatid. No? Pero yun, nakakonfine sa bahay. Kung hindi man, merong umahantong sa siraan behind the back, ano? Pinababalita sa mga kaibigan. Pero yung magsalita ka sa harap ng 600 tao sa luneta, para sa akin, hindi ka tanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Hindi tayo ganyan mga Pilipino eh. Di ba tayo, maski pa paano, pagkakapamilya, mag-away man tayo, we keep it to ourselves. Yun lang aking masasabi. Senator Ping, sa karanasan niyo po sa politika, pag umaabot na sa ganitong punto, ano po sa tingin niyo ang possible motive nito? Politika, wala namang iba eh. Kasi wala akong makita motibo eh. Ba't mo sisiraan ang sarili mong kapatid sa harap ng daan-daang libong tao? Wala akong makitang ibang motibo. Sabi na katotohanan. Alright, yun po ang statement, ang reaction ni Senator Ping Lacson. I agree with him. Hindi mga Pilipino ganyan po. But, mayroon but. Ano yung but? Ang but is, look at the situation. Kung ordinaryong pamilya lang ito po, no? This is a domestic problem. Kung ordinaryo, kagaya sa atin po, no? Kagaya kung sakali ako, may problema ako sa anak ko po. And then, pumunta ako sa mga tao and condemn or reveal ang problema ng kapatid ko or sino ba ang anak ko po. That is unusual. That is very wrong. Hindi ganon ang mga Pilipino. That I totally agree. But let us think about the situation ni Amy Marcos. She is playing two roles. Two roles po. And she tried her very best to save his brother. She's playing two roles. May obligasyon si Amy to come out and tell the truth anong sitwasyon ng presidente natin because not only she is a Filipino but she is a senator. Diyan ang ano po, ang role niya po. Ang role niya po. And despite everything, he's trying to save his brother. Maybe doon siguro may konting mali siya po. Because expose siya ang problema ng kapatid niya. But dapat lang. Because ang kapatid niya is not an ordinary person. He is the president of the Philippines. And under the Constitution, ang presidente mismo po dapat, excuse me, it is his obligation to tell the truth ang health condition niya po.
health condition niyo po. And it is the every right of any public official, especially if you are a lawmaker, na you have to tell to the people kung anong sitwasyon ng bossing natin. Excuse me. Hindi ba? Because kung hindi fit, mentally fit, physically and mentally fit, and even spiritually fit, ang leader natin po, ano mangyari sa nasyon natin? Kagaya din nga sa pamilya natin. Kung ang tatay o ang nanay is not physically, mentally fit, ano mangyari sa mga anak? Anong mangyari sa bahay natin? Yun po. Yun po ang sitwasyon. Another one, I'll give you another statement made by another supporter. You know, let's not talk about supporter anymore. Ang reaction ng isang government official din po. No? Government official sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Let's watch and listen to this po. And I am referring now to the advisor of, economic advisor ba ito? Political advisor of President Ferdinand Bongbong Marcos. And I'm referring to the former lawyer, no? By profession, si Larry Gadon. Let's watch and listen to this po. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya, hindi si BBM, kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, 36 years na niyuyurakan, sinisipa, tinataganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon, na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makapawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalukuhan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dabang-daba sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo. Noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Alright, yun po ang reaction ni Larry Gadon. Larry Gadon po. I totally disagree. Sa totoo lang po, para sa akin po, Amy Marcos was saving ang reputasyon ng mga Marcoses. She is saving ang kapatid niya po. And she is saving ang bayan natin by divulging itong very important, very vital information po. John, that's how I look at it. That's how we Filipinos dito sa Sabah, no? We look at it. Hindi lahat, but majority po, no? Majority kami dito sa Sabah. Bakit? Why do I say that? Okay, tingnan natin po what is happening ngayon sa Pilipinas. Hindi lang political stability, problema, but ang economic stability natin po sa bayan po. What is happening? Investors ba are coming sa Pilipinas? Because of these things. Corruption natin po.
And we want this thing to stop para at least investors, foreign investors will come in. Ang mga businessmen natin sa Pilipinas will do expansion, operational expansion po para may trabaho. Ang sabihin natin, flow of cash nandyan po sa Pilipinas. Ang mga presyo bababa. Ang cost of living will go down po. But what is happening now po? It is always going up. It is always going up. Now let's listen to this interview of Ted Filon sa business sector po. Ang chairman ng ECO or ECO po, si Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. po regarding ang sitwasyon, economic situation dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to this. Noise, and klaro ho naman din, na wala pa po yung ating November 30 na rally, and then maghihintay pa doon sa sinasabi ng iba na, sige, hintayin namin yung filing nyo at mga arresto mangyayari. Saan tayo dadalhin nito? Kapag hindi po ito, kumbaga hindi po mapahupa ang tensyon na ito with the legal and judicial action po ng gobyerno, sir? Alam mo, huli-huli na tayo sa lahat sa yung mga wala na turista, wala na investment, pag saka stock market, inflation na nandyan. Pwede natin makukorekto. Kaya nga sabi ko, one battle at a day. Kung dati paalam para sa mga foreign investors na mahaba pa ito, pakita natin, mabilis na ito. Pag sinuot natin yung gusto ng tao immediately, tapos yan, bababa natin siya. Hindi yun ang ina-address natin Ang ina-address natin, huwag lang masisi Senator Sergio, anong reaksyon nyo sa panawagan na mag-resign ng presidente at ang bilang solusyon sa problemang ito? Well, kami, sa business sector, kinalaman nyo, nagsasalita kami, gusto namin stability. Gusto namin kung meron man transition, it should be proper. It should be constitutional. Wala kami na magkaroon ng unconstitutional things, willing naman kami makipagtulungan sa gobyerno. So, solve lang ito itong problema na yung confidence bumalik. Opo. Alright, yan po ang sentiment ng business sector natin dyan po sa Pilipinas. According to Mr. Sergio Ortiz Luis Jr. po. He is the chairman of the ECOP. No? Totoo yun po. As what I keep on saying, if we want our country, ang bayan natin po, ang Pilipinas, will go up, will progress po, tatlong bagay very important. Political stability, security, stability, and economic stability. Diyan lang po ang kailangan. And of course, let us make sure na walang tayong corruption. It is very impossible that for any country, no, we cannot avoid itong corruption. Mayroon talaga po. But noon, fines pa ang corruption natin dito sa Pilipinas o dyan po sa Pilipinas. But ngayon, bulgar na po. Bulgar na. So, yun ang issue natin po. For those who are thinking about, I don't know, but it's your right to think negatively what Senator Amy Marcos revealed yesterday or last night dyan po sa rally ng INC, Iglesia ni Cristo po. That's your right anyway. No? But sana lang po, go back and ponder. Think about it. And see kung what she did was right or hindi po. But if you ask me, I support that kind of decision made by Senator Amy Marcos po. Para sa kabutihan natin yun po, bayan natin.
But, mahala na kayo. You have all, we all have our own wisdom. Huh? And nobody is bearing us from giving our reaction or opinion natin po. Pero sana lang po, let's be united and solve this problem. Let us always think that it is better to be part of the solution rather than part of the problem. So with this, si Nico Fabian, once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Ingat tayo po. And let's continue to pray to somebody up there to protect all of us. With this, I will say bye and I'll see you in my next episode. I love you.